Dati, kinakanta natin yan, yung tinatawag na Three Kings. At ito din po yung magiging topic natin ngayong gabi na ito. Inanyahan ko po kayo tumayo mga kapatid. Basahin po natin sabay yung passage. Sabi po dito sa Matthew chapter 2, verse 1 to 12 mga kapatid. Sabi dito, after Jesus was born in Bethlehem, in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose, and have come to worship him." When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them, where the Messiah was to be born. "In Bethlehem in Judea," they replied, "for this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel." Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him." After they had heard the king, they went, and on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another road. Thank you, Lord, for your word, Lord. Help us, Lord, to receive it, Lord, and nawa ay magamit namin ito sa pang-araw-araw at hindi masayang gabi na ito, Panginoon, kung naman may madala kami at may bahagi namin sa ibang Panginoon. Panginoon ko, ikaw ang hibila sa gabi nito. Dapat kami panalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Makakaupo na po kayo mga kapatid. Ito po ay pinamagatan kong worship journey. Bakit po pinamagatan kong worship journey mga kapatid? Ito po yung Magi o yung traditionally we are calling this wise men. At sa ibang belief, tawag nila dito three kings. Kasi nga di ba, yung gifts nila is gold, myrrh, mga frankincense, mga expensive gifts. So usually, ang mga hari lang yung may kakayahan ng magbigay ng mga ganito. Kaya they consider these men as kings. Ngayon, usually sa nakikita natin, lagi lang tatlo no. Pero we are not sure kung tatlo lang ba talaga. Kasi kung they are kings, walang haring naglalakbay ng sila lang. Ang hari, pag naglalakbay, meron yung mga alalay. Sino dito yung may mga amo dito na mayaman na kapag pumunta ng ibang bansa, kasama sila? Kasi meron mag-alaga sa bata, di ba? Sa hotel po kapag meron pong mga bulinggit, meron po talaga yung mga katulad natin, mga nag-alaga ng bata. How much more ang mga hari? So, it's possible na hindi lang yung tatlo yung pumunta doon, meron din mga alalay. At kung tatawagin silang wise men, from east, pupunta sila ng Jerusalem, ng Bethlehem, kung wise talaga sila, magdadala talaga sila ng kasama. Kasi marami silang mga pangangailangan. So either way, kung ano man, kings man, wise men man, or magi man, ang importante is, they go to our Lord Jesus Christ for what purpose? To worship. Sa kanilang worship, mga kapatid, they have journey. Katulad natin, meron din tayong mga journey when we worship our Lord Jesus Christ. At iba-iba tayo ng pamamaraan, iba-iba tayo ng rason, paano tayo nagsimula when we worship Jesus. Iba-iba yung naging dahilan natin. Iba, ang naging unang dahilan nila, bakit sila nagsiserve dito sa church, nagpunta dito sa church is because of pagkain. Yung iba dahil sa
pera. Yung iba dahil sa sinabihan ng nag-invite, uy, punta ka dito kasi nag-hotel kami, nag-chicken, masaya doon. Yung iba naman, about sa, uy, punta ka doon, baka makahanap ka ng trabaho doon sa church. Diba? Iba-iba yung reason why we go to worship the Lord. At sila, yung unang reason nila bakit sila pumunta is because they receive an invitation. Kakaibang invitation. The star. Siguro tayo dito, di naman natin naranasan nun na, punta siguro ako ng church kasi may star. Wala kasi nakikita natin yung double deck lang na yung ilalim ng double deck. Walang star. Pero meron tayong mga person in a star form yung nag-invite sa atin. Sila yung mga stars natin. Katulad ko, yung star ko is sila Brother Mike, Sister Grace, si Ska, si Sis Lisel. Sila yung nag-guide sa akin pagpunta dito. Hindi sila star, but sila yung star of the church para sa akin. At kayo din po siguro malamang meron kayong mga star din. I don't know kung naalala niyo pa po kung sino po yung nag-invite sa inyo. Kung nakalimutan niyo, no, wala kayong putang na memory. Siyempre, di ba, imposible makalimutan kung sino yung nag-invite, sino nagdala. Kasi, yan yung, kumbaga, introduction, paano tayo nagsimula dito. Kaya, I thank God sa buhay nila, sa Karin family, sa, naging star sila ng buhay ko para mapunta ako dito. Ngayon, sa kanilang journey, mga kapatid, meron silang mga challenges din, for sure. At tayo din sa ating pagpunta dito, meron din tayong challenges. Pero hindi katulad sa mga dinaanan nila. Because they came from other countries. Imagine that time, wala pang Grab, walang taxi, walang Transmap, walang anong tawag dyan, walang communication. Kung nakita nyo kayo na, mga camels lang. Di ba? Ang hirap. Pero, ewan ko na lang ba? Kasi sa atin, isang stop lang, pero ang hirap pa rin pumunta ng church. Pero sa kanila, countries. Dumaan pa sila ng immigration. Pero tayo, di na kailangan natin magdala ng passport, ng visa, pero hirap pa rin pumunta ng church. I don't know na lang kung napunta tayo sa time nila. Panigurado, wala nang going to church. Kaya dito po mga kapatid, makikita natin na ang isang journey sa pag-worship, merong kaagabay na kasama. Kasama ng kaagabay. Meron po tayong tatlong points dito mga kapatid. Mamaya malalaman ninyo kung paano ba ang ginagawa ng Lord if someone want to worship the Lord. Bago yun, alam niyo po ba yung worship na word? Siguro kung yung worship natin, di ba, napaka-common na, at kahit yung ibang mga Christians, mga pastors, mga theologians, may kanya-kanyang definition. Kahit mag-search kayo sa YouTube, sa Wikipedia, may kanya-kanyang translation. At kanina, may nabuko ako na sa akin din, kasi kung meron sa mga, meron din ako din. Kaya salamat sa Lord. Sabi dito mga kapatid, sa kanina na compose ko, worship is an action. Diba? Action naman siya, no? Hindi lang siya words. Kasi, I want to worship Lord. Tapos, wala. So, yung worship action, dedicated for someone who is great and amazing. Okay, mag-worship pa kayo ng isang common things? Di ba? Hindi. Dapat yung mga, wow, ma-amaze ka. That deserve praise, respect, love, glory, and honor. For me, ganun po yung meaning ko ng worship. At kayo din, pwede din po kayo mag-create ng words ng definition ng worship. Ang importante, yung papuntahan ng ating worship, kung nasaan ba. Baka kasi mali yung napupuntahan ng ating worship. Kasi kapag hindi mo kilala ang Diyos mga kapatid, katulad ng ibang mga tao, ang isang tao na wala pang knowledge about sa Lord, about sa Creator, pag nakakita ka ng isang kahoy na, wow, malawak, malaki, naamis ka, yung ibang tao, win-worship ang malaking kahoy na yun. At sa Old Testament, nangyayari yun sa mga unbelievers. Kasi this saw the tree na, wow, napaka-amazing, kaya niluluhuran. Ngayon din,
Meron din tayong mga wino-worship katulad ng mga artista. Grabe, napaka-updated natin, yung orals. Meron tayong mga wino-worship ng mga taong napakayaman, mga nag-worship kay Bill Gates kasi lahat ng sasabihin ni Bill Gates parang totoo, parang Diyos. Meron din tayong mga wino-worship na mga sikat na artista. Katulad ako dati mga kapatid, isa sa wino-worship ko dati nung hindi pa ako Christian, Parokyan Edgar, Chito Miranda. Lahat ng gagawin ni Chito, lahat ng forma ng ano niya, gusto ko. Lahat ng pinapanood ko, mga Chito Miranda. Pero salamat sa Lord at nakawala ako dun sa worship na yun. At ngayon, ang wino-worship ko is the true and the living God. Hindi na po ako nagsasayang ng oras sa mga tao. At isa po din sa wino-worship natin is yung pinakakontrabida ng Diyos, ang ating sarili. Alam niyo po ba sino ang kaagaw ng atensyon ng Diyos? Ang ating sarili. Pansin man natin o hindi yan mga kapatid, we have more time than ourselves than to the Lord. Siguro ang part ng Lord is 5% lang sa mga buhay natin. Meron tayong kasabihan na, love yourself. I must focus me, myself, and I. No one can love me but myself. Alam niyo po, hindi po yung totoo. Hindi lang ikaw ang nagmamahal sa sarili mo. Mahal ka din ng ama mo na sa langit. Mahal ka din ng mga kapamilya mo. Alam niyo po mga kapatid, ang isang parent love is very great. Kaya nilang magsakripisyo para sa mga anak nila. How much more ang isang magulang natin na nasa taas? Yung magulang natin dito, di ka makapaghugas, magagalit yan. Uwi ka na matagal, magagalit yan. Pero ang ating amang nasa taas is compassionate and forgiving. Walang-wala ang pag-ibig ng ating mga magulang sa magulang natin na nasa taas, mga kapatid. Kaya, don't think that you can only love yourself. Many people love you, especially our Father in heaven. Ngayon mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng background about sa Magi or wise men from the East. Para niyo po malaman kung ano po yung ibig sabihin ng Magi from the East. Ibig sabihin, sila po ang mga taong galing sa East. Iwan ko anong Tagalog ng East, Silangan ba, Kanluran ba, basta alam ko, Hilaga at Timog. Yung West po is yung kung saan yung sunset. Yung East is saan yung sunrise. So from East to West ang ano. Tapos yung W at A, West is, lalo kayo na rin ito, no? Kaya tingnan nyo na lang po yung picture. Ewan ko kung kita niyo po dyan sa TV. Yung naka-yellow is yung Israel. Tapos sa north po niyan, nandun po ang Nazaret. Sa gitna is ang Jerusalem. So ang sinabi ng Bible, these wise men or Magi galing sa East, possibly galing sila sa Syria or sa Jordan or sa dating tinatawag na Babylon or Iraq. Di natin alam talaga kung saan talaga sila exactly. Kasi nung pumunta sila kay Lord Jesus Christ, wala naman po silang ID na ipinakita na we are citizen from Syria. So hindi po natin confirm. Walang nakagit sa joke na yun. Pagod na siguro. I understand yung mga kapatid. So they came from the east. Pumunta sila ng Jerusalem sa Bethlehem para witness ang Pisay na Bisaya. So ngayon, galing sila sa east. Bigyan ko po kayo ng 3 points mga kapatid sa kanilang journey from east to Bethlehem. Yung una po is guided, ang pangalawa provided, pangatlo is protected. Kanina binasa po natin ang verse 9 to 10. Dito po natin makikita that if you worship the Lord, you are guided. Sabi dito, after they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed.
So, ang star pala na sinusundan nila, galing sa lugar nila, nag-stop. Kasi nagtanong sila kay King Herod kung alam ba nila yung exact location ng Messiah, ng our Lord Jesus Christ. Ngayon, nung sumagot na si King Herod, yung star naman, nanguna. Alam niyo po, ang hirap dati maghanap ng isang lugar. Kung gaano po kahirap ngayon dito maghanap, paano pa sa panahon nila? Blessed tayo ngayon kasi merong, kung nag-drive po kayo sa sasakyan, merong tinatawag na Waze. Kung meron po kayong hinahanap dito, merong Google Maps. Di ba, napaka-convenient. Pero sa time nila, napakahirap. Pero merong guide galing sa Lord. Yung ang star. At dahil sa star na yun yung nag-guide sa kanila papunta kay Lord Jesus Christ. Alam niyo po mga kapatid, napaka-amazing ng orchestration ng arrangement ng Lord. Nung sinilang ang Lord, nag-appear ang star sa kanila from the east. Alam niyo po ba yung isang function ng star? It gives light. Who is the light of the world? Jesus. So we can make it, that star came from our Lord Jesus. Mga in times na nasa sitwasyon tayo na napakadilim, we always need the light. That light will point us, that light will guide us ahead of us to go back to Jesus. He is the light. He will provide the way out. At nung ang star po pumunta na kay Lord Jesus Christ, na-confirm nila, ay, itong bata pala ang sinasabing Messiah. Ang pre-prophesy many years ago na maging Savior ng piniling bansa ng Diyos. At nung makita nila ang star, mga kapatid, they were overjoyed. Grabe. Akala ko dati yung joy is yun na yung pinaka-climax na happiness, pinaka-climax na ligaya. Meron pa pala tinatawag na overjoy. Overjoy. Mas mataas pa kaysa ligaya. Yan dapat ang feeling ng isang taong nakaroon ng relasyon yung nahanap ng ating Panginoong Hesus. Overjoy. Do you experience overjoy, mga kapatid? Kasi kung hindi pa, it means you still not see the true Lord Jesus Christ. Yan po ang isang palatandaan na meron kayong encounter sa ating Panginoong Hesus. Overjoy feeling. Second point po is provided. Sabi sa verse 11, on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Him po, mga kapatid. Sino po? Ano po yung sabihin ng him? Lalaki. Nung makita daw ng tatlo ng wise men, ng Magi, si Mary at kanyang mama, lumuhod sila and they worship. Pero hindi her. Diba? Kasi kung si Mary, dapat they bow down and worship her. Yung nakalagay, him, so lalaki. So, ibig sabihin, si Lord Jesus. So, mga kapatid, if we hear the name of Mary, we should not bow down. Kahit gaano pa kaganda si Mary, kahit gaano pa siya ka-sexy, hindi po natin siya kailangan i-bow down. Hindi po natin siya worship. Only Lord Jesus. At ang galing, mga kapatid, dahil when they bow down, mga kapatid, and worship the Lord Jesus Christ, alam niyo paano ginawa? They opened their treasures and presented Him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Pag pumunta po tayo dito sa church, mga kapatid, we expect na natin pupuntahan si Lord Jesus.
Katulad po ng wise men na ito, yung mga magi na ito, they worship and bow down our Lord Jesus. And they give immediately. Pagpunta din po natin dito ng church, di na po kailangan tawagin, magbigay na po tayo. Katulad po ng wise men, mga kapatid, diretso na po sila bumigay. Lumuhod sila, worship, offer kagad. Wala nang announcement. Dapat ganun mga kapatid tayo. Hindi na kailangan tawagin. If you really want to give to the Lord, hindi na po kailangan tawagin. Dapat bigay na diretso. Alam niyo po, ganyan po ang routine ni Brother Joseph at sinusundan ko po. Pagdating ko po dito, I pray, I bow down. Minsan hindi lang po ako nagbabow down, but I pray and I give my offering. Ganun ang ginawa ng wise men na ito. At nawa, ganun din po tayo. Para ready na po lahat. Kasi yun yung purpose bakit pumunta tayo dito. To worship the Lord. At sa ating pag-worship mga kapatid, imposible hindi kasama ang ating pocket. Having a relationship means you will lose your pocket. Meron talaga yung kasamang finances. Kayo, payo ba kayo magkaroon ng relationship na walang perahan? Imposible yun, no? May kilala kayong lalaki na, alam mo na, love na love kita anak, tapos walang pinapadala. Naniniwala ba kayong gano'n? Di ba hindi? Paano nangyayari? Walang relationship na nag-work pag walang kasamang pera? Paano nangyayari yun? Ano lang tayo? No, chika-chika lang tayo. Di pwede yan kasi pagpunta mo ng grocery para bumili ng gatas, di pwede doon chika-chika. May kasama doon pera. Kaya mga kapatid, if you want to have a relationship with the Lord, lahat ng aspeto ng buhay natin yung dapat kasama sa ating isip, sa ating puso, sa ating katawan, sa ating din pera din. Alam niyo po mga kapatid, last week, kung napansin niyo po, hindi po ako mag-upload ng Friday sa gawain natin kasi nagloko po yung yung charger namin. Ay, hindi nyo napansin kasi hindi na naman kayo naglalay. Nakaano ba kayo sa page? So, God bless po sa mga nakakapansin, sa mga naglalay, sa mga nagsishare. God bless po sa hindi po. Si Lord ang bahala sa inyo. Meron po tayong Facebook page po mga kapatid kung hindi nyo po alam. Alam nila Sister Sonia, nila Sister Allen, bye-bye. Kailangan. Ngayon po mga kapatid, God bless you, sister. Ngayon po mga kapatid, nasira po yung laptop kaya hindi po ako nakapag-upload. Ngayon, pinaayos ko po. Salamat sa Lord kasi akala ko yung laptop yung may problema. Yun pala yung charger lang. At yung charger mga kapatid, 300 plus. Sabi ko, baka mahal naman ito Lord. Sabi ko, wala bang mas mura-mura? Ito na nga yung pinuntahan mo ng pinakamura eh. Sabi ko, okay na lang kasi it's for the Lord. I need to open my treasures. Grabe, 300 plus. Sabi ko, ilang araw po namin na ulam, 10 araw na sa akin. Sayang naman. Pero, okay lang, para naman to sa Lord. So, yun, kahit ano, I open my treasures. Kasi ito din po ginawa ng mga Jai Mountain. They open their treasures. Gold, frankincense, and myrrh. Alam niyo po ba yung gold? Di ba? Palatandaan niya ng isang hari. Marami po ang iba-iba po yung definition nila sa gold, frankincense, and myrrh. Pero isa po sa common, ang gold is mean na our Lord Jesus Christ is a king, that He will rule the earth, the world. And frankincense is a perfume, expensive perfume. Kasi ating Lord Jesus Christ ang nagiging sacrificial lamb, maging pleasing aroma for the Lord. And yung myrrh is yung ginagamit pang imbal mo. Alam niyo po yung myrrh, yung ginagamit pang imbal sa mo? Dapat alam niyo, kasi kung meron kayong kakilala na binigyan kayo ng myrrh, pang imbal mo, iba yung ibig sabihin nun. God bless you, brother, sister, ito po yung myrrh. Ang ganda naman ito. Yung message pa lang para imbal mo, para sa patay. Kaya dapat alam natin yan kasi baka iba yung meaning nyo, iba pala yung meaning niya. Pero ito po yung palatandaan na ating Lord Jesus Christ ay mamamatay para sa iyo at para sa akin.
So, sa journey ng imagine na tumapalid, provided ba ang Lord? Yes. Gold, frankincense, and myrrh. Hindi lang po basta-basta offering. The best offering. Tayo din po mga kapatid, lalo na po sa may trabaho, dapat ang i-offer din natin ano po yung best sa atin. Ang isang bansa po kapag nag-alay, kapag pupunta sila sa ibang bansa, yung dinadala talaga nila yung best product ng bansa nila. Katulad ko, dati sa Cebu po ako nagtatrabaho, pag umuwi po ako sa amin, sa Ormoc, yung dinadala ko po yung best product po ng Cebu, which is otak. Malamig po yung otak. Tapos, from Cebu, nung napunta po ako sa Macau, yung dinadala ko po yung best product din ng Cebu, papunta ng Macau. Yung dinadala ko, dried mangoes. Ngayon, kapag uwi po ako from Macau to Philippines, yung dinadala ko po yung best product din ng Macau, pera. Kasi yun yung best product dito eh. Diba? Pera naman talaga. Kasi pag punta ka sa inyo, wala kang pera, wala kang best product eh. Kaya pag uwi po tayo, wala po tayong best product. Pera. Kaya po mga kapatid, pag pupunta po tayo dito sa church, dalhin po din natin yung best product. Alam niyo po, pag pumunta po ako dito, chine-check ko po yung mga sinusunod ko kung may butas pa po ba o hindi. Kasi nakakaya po, pag pumunta po ako dito, kung butas po yung ano ko, sinusunod ko, luma po ba. Kaya kita niyo po yung forma ko dito. Kasi kapag ordinary po yung place na pupuntahan natin, hindi po tayo pupunta ng the best, di ba? Ang hirap ng ganito ako, tapos bibili ako ng manok at gulay. Di ba? Hindi. Dapat nakapurma ako kasi hari yung pupuntahan ko eh. Hindi lang hari. Hari ng mga hari. Kaya dapat tayo, when we come to church, we should also wear our best and bring our best. Best mindset and best heart. Alam niyo po mga kapatid, kung di niyo po dadalhin yung open ears and open hearts niyo dito, lugi po kayo. Kung hindi po kayo makikinig sa akin, kung yung isip niyo po kahit saan na po, kung ano yung reason bakit naghiwalay si Maris at si Rico, sayang lang po. Sayang lang yung sayang yung pamasahe, sayang yung pagligo, malamig pa naman. Kasi ako mga kapatid, kung hindi po kayo makikinig sa akin, bayad po ako. Rewarded po ako ni Lord. Kayo po ang lugi po, hindi po kayo nakinig. Para din po kayo lugi, dapat makinig, alisto, at tanggapin niyo po ang message. So when we come to the church, we should be giving our best that we can. Third point, protected. Sabi sa verse 12, and having been warned in a dream not to go back to hell, they returned to their country by another way. Protected. Matapos po sila nagbigay ng mga offerings sa ating Lord, yung balak nila is pumunta sila kay King Herod. Ngayon si King Herod po is kontrabida. Kung meron po kayong pamangkin, mga magkakaanak, speaking of anak, alam niyo po ba na ang dreams mga kapatid is, Lord is using dreams to fulfill something? Katulad nito, si Lord pumasok sa dream ng mga wise men. Tingnan, and having been warned in a dream. Mga kapatid, pakiusap po, matulog po tayo ng maayos para po tayo ay managinip. Paano po makakapaghatid ng mensahe ang Lord sa ating panaginip, hindi naman po tayo natutulog ng maayos. Kaya matulog po tayo ng maayos para tayo managinip at makapagbigay ng mensahe ang Lord sa atin. Diba? Bahala kayo, ayaw matulog ng maayos, para sa inyo naman yun. Ayun mga kapatid, dito nakarang araw, the Lord also appeared in our dream. Si Sister Lizzie nagsusuka din. Sabi ko, Lord, Lord ha, lagi kang nagbibigay ng message sa dream. Dapat magmamanifesto. Pero kapag si Lord pala din ng dream, hindi lang si isang tao. Si Sister Lizzie din. Nag-dream din siya, nagbuntis siya. Sabi ko, hala! Tay! Kaya ang dream mga kapatid, napaka-importante. Kasi ang Lord nangungusap sa atin sa panaginip. Amen. But, be Careful. on guard. Kasi hindi lang ang Spirit ng Lord ang pwede pumasok sa ating panaginip, kundi ang kalaban din. Kaya be discerning kung kaya